Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayap at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komento na po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Nabotas sa Representative Toby Tiangco mga tambay. Inabsuelto niya po, di ba? Ito po ay kalat na po ito sa social media at ganoon din po sa mainstream media. Ang pag-absuelto niya kay BBM, mga kabayan, dito po sa pinasabog at pinahayag ni Saldico na ang isa sa ulo ng malawakang korupsyon na mahigit 3 taon ay ang Commander-in-Chief na may accountability sa ating bansa. Lalong-lalo po, mga tambay, pagdating po sa pera ng bayan. Pero dito po kay Toby Tiangco, hanggang kitang baluslos lang daw po. Hindi daw po kasama ang Pangulo. Unbelievable! Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Inabsuelto ni Navotas City Representative Toby Tiangco si PBBM sa mga akusasyon ni former Congressman Zaldico. Si dating House Speaker Martin Romualdez daw talaga ang maestro ng iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Half-truth lang daw ang mga malateleseryeng bombshell revelations ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay Navotas City Representative at dating Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi totoong utos ng Pangulo ang mga budget insertion na inilahad ni Ko para sa 2025 budget. Absuelto raw ang Pangulo at tila si former House Speaker Martin Romualdez ang totoong kumukumpas sa sistema ng korupsyon sa mababang kapulungan. Hindi yun utos ng Pangulo. Bakit ko sinasabing half-truth? Di ba, natatandaan nyo, I don't think dito ako na-interview, pero sinabi ko sa ibang interviews ko na mukhang merong ayaw magpa-uwi sa kanya, di ba? Opo, tama po yan. Dahil yun ang ituturo niya, di ba? Yeah. Sino ba ang directly pwede niyang ituro? Wala naman siyang directly pwedeng ituro kung hindi yung former Speaker Martin Romualdez. Opo. Yan. Diba, in a previous interview sa sister channel nyo, Milyonaryo ako, opo. Na ang lagi niyang kausap everyday is si Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Tiangco, marami raw pagkakataon kung saan sinasabi ni Romualdez na approve na sa itaas ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. In my personal experience, palaging yun ang sinasabi ni Speaker Martin eh. Approve sa taas, utos sa taas. But later on, I will find out, hindi naman. Kaya minsan nagtatalo kami nun because may mga bagay na hindi ako pumapayag dahil sa tingin ko hindi naman iuutos ng Pangulo. Una nang sinabi ni Con na si PBBM at ang pinsan nitong si Romualdez ang pasimuno sa mga kickback scheme sa budget insertions. Sa pinakahuli nitong pahayag, sinabi ni Con na wala siyang nakuhang pera at tanging sa bulsa lang daw ni PBBM napupunta ang anyay 25% SOP mula sa mga iniutos nitong ipasok na line item sa 2025 GAA. Matatandaan din kabilang ang mga kumpanyang konektado kay Ko sa mga nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH mula 2022 hanggang 2025 kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation. Marami sa mga ito una nang naiulat na kung hindi substandard ay overpriced. Duda rin si Tiangco sa ipinakikitang lakas ng loob ni Ko na humarap at magpasabog ng mga masiselang impormasyon. I hope mali yung iniisip ko o I hope mali yung haka-haka ko. Pero ang tingin ko, kaya siya naglakas loob na magsalita kahapon is because nakakuha na siya ng passport sa ibang bansa. Muling iginiit ni Tiangco na pwede namang kansilahin ng DFA ang passport ni Ko kahit walang court order at hindi masasagasaan ang batas. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trip. Yan po mga tambay, ang isa pong congressman ng Nabotas, si Toby Tiangco mga katambay. At nakakuha po na abogado si PBBM mga tambay sa katauhan po ni Toby Tiangco mga tambay.
Ibang klase, no? Para po bang walang kasilbi-silbi si Saldico. At ngayon po ay kailangan isalba ang Commander-in-Chief. At ituturo lang po kay Tambaloslos, mga kababayan. Napaagaling naman po ni Tambaloslos na lahat po ng korupsyon sa bansa ay sa kanya lang. At walang kaalam-alam ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ganun na po ba kabobo ang Pangulo, mga tambay? 3 taon na nagnanakaw ang kanyang pinsan, mga kababayan. Wala man lang pong nalalaman ang Pangulo ng bansa, mga kababayan. Ano pa silbi ng kanyang confidential intel fund? Mukhang may something fishy po rito, mga kababayan. Ang tanong, magkano kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, magkano kaya? Dahil po nanganganib din kasi, dahil alam naman po natin, pinaiimbestigahan po pinaiimbestigahan po, di ba, ng ICI. Ang ICI po nag-iimbestiga rin po sa nabotas sa mga flood control. Hindi kaya, mga kababayan? Para po wala rin pong sinasabing magkaroon ng problema o maging problema ang congressman, para walang problema siya nakakarapin sa nabotas, lalong-lalo po nahandong po ang ICI. Nag-iimbestiga rin po sa kanya. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At ginawa, saka si Saldico, hindi po pangkaraniwang congressman po yan. Si Saldico. Kasi ginawa po nilang chairman po yan. Si Saldico po ay 3 taon ginawang chairman ng appropriation committee. Si Saldico. At 3 taon na, ibig sabihin, ito si Saldico ay walang kaalam-alam at hindi po ito nakakadirekta rin. Katulad ni Tambaloslos sa Pangulo, mga kababayan. Ganun po ba si Saldico? 3 taon ito, pinangunahan niya ang chairman ng appropriation committee, mga tambay. Biruin mo yun. At 3 taon na pinagkatiwalaan ng Pangulo at ng Speaker sa pagbabudget. Pinagkatiwalaan po kasi ito sa pagbabudget si Saldico. Tapos ngayon kino-question po nila. At kino-question din po ngayon ni Congressman Toby Tiangco. Ibang klase. Bakit noon? Ibig sabihin, 3 taon po ito, wala pong question sila nung hindi po pumuputok ang anomalya. Hindi po ba? At ang malaki pong question, mga kababayan, bakit Toby Tiangco? Wala na ba silbi ang Pangulo ng Pilipinas? Ganun na po ba katanga at kawik at kabobo ang mga Pilipino para maniwala sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Ganun na po ba tayo katanga at kabobo? Congressman Toby Tiangco? Wala po yata kayo iniwan katulad kay Mayor Magalong. Ganon din po kasi kay Mayor Magalong Parang ganito rin po kay Toby Tiangco. Meron pong kailangan na i-save yata. At meron lang po dapat ituro. Saan ka nakakita na gobyerno, hap-hap lang. Ibang klase. Ginawa mong tangat bobo si BBM. At talagang ang makapangyarihan lang sa ating bansa, mga kabayan, ay si Martin Romualdez. At lahat po ng gustuhin ni Martin Romualdez na pagnanakaw sa Pilipinas ay pipirmahan lang po ni BBM. Ganun po ba, Toby Tiangco? Ang gusto mong ipasok sa kokote ng Pilipino? Basta gagawin lahat ni Martin Romualdez ang malawakang korupsyon at pagnanakaw ng mahigit 3 taon sa Pilipinas, sa ating bansa, sa aming bansa. Basta aprobado lang lahat ni BBM. At pagdating sa mali-malitang pera, ay hanggang kay Saldico lang at kay Tambaloslos. Ganun po ba? Walang natatanggap na mali-malitang pera ang Malacanang? Unbelievable. Walang natatanggap na komisyon? Si BBM? Unbelievable naman yan. No? Hindi yata kapanipaniwala yan. Pagdating sa kickback, 25%, 25 billion. Doon lang yan lahat.
Hindi ba? Doon lang lahat yan. Papasok, kitang baluslos. At wala kay BBM. Aba, itanong mo na lang siguro yan. At ang maniniwala na lang siguro sa inyan. Ang maniniwala na lang sa iyo dyan, Toby, ang lelong mong panot, umano. Ang lelong mong panot, umano. Ibang klase. Politika? Sa politika? Ganyan? Unbelievable. Hindi po ba? Kung ibig sabihin, si BBM, pinag-uubra ang pagnanakaw ng pinsan niya. Ayos ayos yan. That's good. That's good yan para sa'yo. Talagang ibang klase ka. Ayos yan. At least, ang taong bayan na mismo, ang maghuhusga sa'yo, Toby Tiangco. Ibang klase ka. Kaya nga po sinasabi ko nga po sa atin lahat. At sinasabi ko rin po sa inyo, matagal na, ang paboritong prutas ng mga politiko, lalong-lalo po ni Toby, balimbing. Balimbing umano ang paboritong prutas. Balimbing umano, mga bayan. Napakadaling bumalimbing umano. Ibang klase ka, Toby. Kaya po, mamaya po mga tambay, umpisa na po ng 3 araw na protesta po sa pangunguna po ng INC. Ay makiisa po tayo mga kabayan, makiisa po tayo at wag po tayong maniwala dito po sa pinagsasabi po ni Toby Tiangco, mga kababayan. Nagpapakaabogado po kay BBM at ginagawa pong tanga si BBM, lalong-lalo po sa mga insertion daw po. Pwede po niya sabihin na si Martin ang may kagagawan ng mga malaking insertion. Pero wag niya sabihin sa mga Pilipino na hindi nakikinabang ang Pangulo sa pera, sa kickback, sa komisyon. Di po ba? Nagdi-deliver nga eh. Di po ba? Ganon din po ang sinabi ng iba pong witness. Lahat po sila ay nakikinabang magmula sa taas hanggang sa baba. Kaya po pagdating po na dumating na po ang pagkakataon na talagang dadapo na po ang Agila ng Mindanao sa Malacanang, isa rin po yan si Toby Tiangco na dapat pong tutukan, imbestigahan sa nabotas. Mga kababayan, ibang klase po si Toby Tiangco, mga kababayan. Bigla pong biglang wala naman po iniwan kay Judas yan. Hindi po ba? Di ba si Judas po naghugas muna ng kamay? Pagkatapos ay naghugas ulit ng kamay. Ibang klase. Dahil nakapwesto pa po kasi si BBM. Mahirap niya pong banggain si BBM. Dahil alam naman po natin mga kabayan, lahat po ng nagpapahayag ng katotohanan sa gobyernong ito ay nagkakaproblema sa kanila. Yan yata ang kinatatakot ni Toby Tiangco. Dahil si Toby Tiangco yata ay meron din po yatang mga baho na tinatago umano. Marami rin yatang sekreto at baho, mga kababayan. Hindi kaya, Toby Tiangco? Kaya yan na lang, ipamukha mo na lang sa mga Pilipino yung pinagsasabi mo. At sana'y paniwalaan ka ng majority ng mga Pilipino na sinasabi mo na walang kinalaman si BBM sa malawakang korupsyon sa bansa. Ipaliwanag yan, ipamukha mo sa amin. At sana'y paniwalaan ka ng mga Pilipino, na mga kababayan natin. Paniwalaan ka sana sa kahibangan mo na si tambaloslos lang po ang nakikinabang sa pagnanakaw nila. Umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang sinasaksak po ni Toby Tiangco at pilit pong inaabogado si BBM na hindi po sangkot sa manumalyang korupsyon at sinisingit po ang mga insertion na walang kinalaman si BBM. Ganyan po katindi, ganyan po kawik, ganyan pala kawik ang Pangulo. Sa dami po na kanyang pinipirmahan ay hindi niya po nalalaman at pinapayagan niya po lahat ng insertion. Unbelievable. Ibang klase ka, Toby.
Huwag ka sanang tamaan ng kulog at kidlat sa napakagaling mong pahayag. Napakahusay mo. Napakahusay mo, abogado. Ibang klase ka. Lugmok na sa kahirapan at baon sa utang ang bansa at bagsak ang ekonomiya. Naghihirap ang mga Pilipino. Pero pagdating sa iyo, isasalba mo pa, mga kaubayan. Sino ba ang kapitan ng barko? Mga kaubayan, ang kapitan ba ng barko ay si Tambaluslos? Mga kaubayan, sino po ba ang kapitan at nagpapatakbo ng barko? Si Tambaluslos ba? Hindi ba ang binoto ng taong bayan para maging kapitan ng ating bansa ay ang tinatawag na may issue pala ng pulburon? Hindi po ba, Toby? Huwag muna kaming bulahin. Huwag muna kaming bolahin, Toby. Mamaya na po mag-uumpisa ang galit at talagang yung sobrang gigil ng taong bayan sa pinagagawa. Galit, gigil at talagang hindi na po mapigil ang pinagagawa niyong korupsyon na mahigit 3 taon at sobrang pamumulitika. Mga hindot kayo. Maraming salamat po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. At magdasal po tayo sa ating bansa na mawakasan na po. Mawakasan na po ang kawalanghiyaan at kademonyuhan ng mga politiko sa ating bansa. At muli po sanang makabangon at maiayos pa ang ating bansa sa lalong mabilis. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan at mailayo sa kapahamakan. Lalong-lalo po ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong madali. Thank you po sa mga dasal. At huwag din po natin kalimutan na isama po rin natin sa ating mga panalangin ang ating buong sambahayanan. At siyempre po, kasama na rin po tayo ron na tayo pong lahat ay maingatan. Muli po mga katambay, magpunta po tayo kung tayo po may pagkakataon. Kahit po tayo tumayo lang po tayo sa Luneta o sa EDSA, mga kabayan, kung saan po tayo po magpapahayag ng ginawa po nila na pagnanakaw at kawalanghiyaan sa ating bansa. Ay kailangan na pong mawakasan na po ang kawalanghiyaan nila. Tayo po magkita-kita at magsama-sama. Muli po mga tambay, ingat-ingat po. Ingat-ingat po kayo sa mga biyahe. Maraming salamat po. Bye-bye.